Hi guys! Komentuhan lang natin etong isang nakapost. Ang sabi po dito, walang pasok. School suspends classes on February 25, 2025 for EDSA People Power Anniversary. Itong EDSA People Power Anniversary, marami pong mga schools ang talagang nagsuspinde ng klase. At mind you, mga kaibigan, ito po ay mga prominente mga schools katulad ng mga De La Salle, Philippines, Holy Child Catholic School, Immaculate Conception Academy, La Salle Green Hills, University of the Assumption, University of the East, University of the Philippines, Xavier School, at maraming pang iba. Mga kababayan, may nakalagay pa rito na #No to historical revisionism. I don't believe in historical revisionism. For me, there's no such thing as historical revisionism. Kung ano man ang nangyari na tila nakakalimutan yung diwa ng EDSA, ito ay dahil sa pagkukulang ng mga dilawang pangulo na nagdaan. Wake up, mga kaibigan! Hindi mo naman pwedeng i-revise ang history. Pwede mong dagdagan ang mga pahina ng nakaraan, pero hindi mo pwedeng i-revise ang history. History was already written. Hindi na yan mababago. Kung meron ka mang pwedeng baguhin at itama, iyan ay ang panibagong pahina na pwede mong idagdag sa history. Mga kaibigan, walang revisionism ang nangyari. Sa totoo lang, kaya nakakalimutan ang diwa ng EDSA ay dahil hindi naman naging maganda ang pamamalakad ng mga nagdaang pangulo after President Marcos Sr. Isang tanong lang, mga kababayan. Akala ko ba kapag nawala na si President Marcos Sr. ay magiging maayos na ang pamamalakad sa Pilipinas? Akala ko ba kaya niyo tinanggal at pinatalsik ang ating Pangulong Marcos Sr. ay para maging maayos ang Pilipinas? Pero nakita naman natin, pag-alis ni President Marcos Sr., ano ang nangyari sa Pilipinas? Napalago ba ng mga dilawang pangulo ang ekonomiya ng Pilipinas? Hindi ba't lalong bumagsak, lalong tumaas sa mga bilihin? At dumami pa ang mga NPA. Dumami ang mga taong labas at lumalaban sa gobyerno. Iko-quote ko lang yung sinasabi ni Father Balweg na nung panahon ni Marcos, paubos na sila eh. Kaso, nung pagdating ni Cory, pinalakas ng gobyernong Cory Aquino ang mga NPA, kaya dumami. Remember din mga kaibigan, ang pagre-resign ni Doy Laurel bilang Vice Presidente at ang pagbaliktad ulit ni na Enrile at ng iba pang mga militar. At remember din mga kaibigan, ang 100 na mga kudeta sa panahon ni Cory Aquino. And also remember the Mendiola Massacre. Na ang mga na-massacre mga kaibigan ay mga magsasaka. So kung titingnan natin, ang sinasabi nilang masamang epekto ng martial law, ang katotohanan mga kaibigan ay pinaglaban lamang ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang ating kalayaan at hindi niya hinayaan na tayo ay masakop ng mga komunistang bansa. Balikan niyo ang history at makikita niyo na sa panahong yan mga kababayan, ang ating mga karatig bansa ay nasasakop ng mga komunista. Katulad na lang Laos, Vietnam, maraming mga bansa sa Southeast Asia ang talaga namang nasakop ng mga komunista. Dahil during that time, ang communism ay lumalaganap. Hindi lamang sa mga bansang kanluranin, kundi maging dito sa Southeast Asia. Kaya mga kaibigan, pasalamat tayo sa ginawa ng ating Pangulong Marcos dahil hanggang ngayon, nandito pa rin ang ating demokrasya. Nakakalungkot lang isipin ng ating mga kabataan na nag-aaral sa mga disente at mga prominenteng universidad ay tila binibrainwash ang kanilang mga utak. Sabi ko nga sa inyo, pinanganak ako wala pang martial law. Nung nagdeklara ang Pangulong Marcos ng martial law, may isip na ako. At ang aking nakita mga kaibigan, maganda ang martial law, tahimik, disiplinado ang mga tao. Sino lang naman ang nahihirapan nung panahon ng martial law? Walang iba kundi ang mga taong lumalaban sa gobyerno. Ang mga taong nagpapasaway at hindi kontento. Yung mga taong kunwari ay concern sa bayan pero meron palang mga hidden
at self-interest. So mga kababayan, anong ina-expect mo na gagawin ng ating Pangulong Marcos Sr.? Expect nyo ba na bibigyan nyo sila ng award, yung mga taong lumalaban na yan sa gobyerno? Bibigyan nyo ng award or ng pera para pabuya? Siyempre, kung ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, ikokontrol mo yan, ikukulong mo yan, para wala nang lalaban sa gobyerno. Dahil nais lamang ng ating Pangulo na ma-maintain ang demokrasya sa ating bansa. Kaya siya nagdeklara ng martial law. At after niyang magdeklara ng martial law, mga kaibigan, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas at tuloy-tuloy ang mga infrastructure. Kasi nga, wala nang nambobomba ng mga cell sites, wala nang mga humihingi ng mga community taxes sa mga construction firm, wala nang mga nanggugulo. Kaya tuloy-tuloy ang paganda ng ekonomiya sa bagong lipunan. 1981, nilift ni President Marcos Sr. ang martial law. Ito pa pala mga kaibigan parang nire-revise nitong mga taong ito na mga against sa martial law. Sabi nila 1972 hanggang 1986 daw ang martial law, hindi naman. 1981, correction, 1981, nilift ni President Marcos ang martial law. So, hindi po ito tumagal hanggang 1986. 1981 lang po ay wala ng martial law. Sabi pa nung iba mga kababayan, alam daw ni PBBM ang nangyayari sa panahon ng martial law kasi malaki na daw si PBBM. Hello? Alam niyo ba, 1970 o 1973, si PBBM ay pinadala sa London at 10 taon si PBBM na nasa London nag-aaral. Ibig sabihin, wala dito si PBBM, wala siya sa Pilipinas. Isa pa mga kababayan na mga maling pinapakalat nitong mga anti-Marcos patungkol sa martial law. Alam niyo ba na ang mga martial law victims na yan ay nabayaran na noong 2013 pa? Nagkaroon na ng martial law victims compensation ang gobyerno at kinuha ito doon sa kanilang sinasabing ill-gotten wealth di umano ng mga Marcos na hanggang ngayon ay hindi naman napatunayan na ill-gotten wealth dahil nababasura ang mga kaso. Kaya nga nakakapagtaka na meron pa rin mga iilan na talagang naniningil sa Marcos administration samantalang binayaran na sila noong 2013. Nakalagay yan sa balita, search nyo na lang. Diba? Very ironic na hindi sila makamove on sa dekada na event samantalang nakamove on sila sa Mendiola Massacre at sa Hacienda Luisita Massacre. Tatanong lang mga kaibigan, tatanong ko ulit sa'yo, maganda ba ang nangyari? Maganda ba ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga panahon ng mga dilawan after President Marcos?